Ngayon po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at eto, may bagong testigo at may panibagong pasabog. Yan ang isa sa mga aabangan natin at eto, 100 plus na mga politiko ay papangalanan. Sino magpapangalan yan sa kanila? Sino ang magbubunyag sa mga 100 plus na mga senador? Or sa siguro 100 plus, siguro congressman to kasi 24 lang yung mga senador natin. Sino ba to na ilalahad ng mga pangalan ng mga congressman or mga politiko na involved sa mali-malitang pera? Ay nako po, yan yung mga pag-uusapan at matinding pasabog ho ngayon. Kanina po nangyari ang fake hearing ng Fake Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Fake Gatchalian at kasamahan niya ang Fake Tulfo Senator or matatawag na BBM Senator. Wow! Congrats, motherfucker! May ano ka na, ha? May tawag dito, may sarili ka ng senador, ha? Lupit mo rin, no? So, tinatawag ko sila ngayon na fake senator or tinatawag sila na BBM senator at yung kanilang hearing ay fake. Totoo naman ho talaga. May tuturing naman ho talagang fake yun dahil nga hindi naman sila pinagbotohan, no? Hindi pinagbotohan ng mga senador at sabihin na natin, sige, pinagbotohan pero kulang. Hindi katulad na ni Senate Alan Peter Cayetano na umabot ho sila, ang bumoto po ay 13. No, kasi ganito po yan, ay papaliwanag ko sa mga bobong mga basher na hindi pa rin makaintindi. Eto. Tinuturing nila Senator Gatchalian na hindi daw pasado or illegal na daw or hindi na daw Senate President o hindi na daw may tuturing na Senate President si Alan Peter Cayetano, si Senate President Alan Peter Cayetano. Dahil nakakulong daw si Jinggoy at nagtatago si Senator Bato de la Rosa. So ganito po yan. Nasa konstitusyon po natin yan na ang mga senador kahit nagtatago, kahit nakakulong, kung yan po ay nakapagboto na bilang yan po ay nakapagboto, kung sino yung itatalaga nila bilang Senate President, pasok pa rin po yun. Depende na lang ho kung etong si Senator Bato de la Rosa, Senator Jinggoy Estrada ay naidala sa Dahig, may posibilidad na mawawala yung boto nila. Kung hindi ako nagkakamali, pero yan po ang pagkakaalam ko, no? Hanggat nandito sa Pilipinas, sila Senator Bato de la Rosa at iba pang mga senador na bumoto bilang para kay Senate President Alan Peter Cayetano bilang maging leader ng Senado, pasok pa rin po yun, wala po yung problema. Kasi yan po yung yan po yung mga ibinabato, no, ng kampo ng BBM senators. Mga BBM senators yun no, na kulang daw sila. So parang bali magiging 10 lang pala sila. So di hamak na mas marami itong kampo ni Gatchalian. So ngayon ang masasabi natin talagang fake dito yung kay Gatchalian. Unang-una, merong Senate President at kagaya na nga ng sinabi ko na etong sila Senator Bato tsaka Jinggoy ay nasa Pilipinas, so okay na okay po yung boto nila, hindi po mawawala yun. So ang ginawa, tinuring ng kampo ng BBM Senator na wala na daw yung mga boto ni Bato at ni Senator Jinggoy Estrada. Wala na daw yun. Hindi na daw pasok yung kaya pwede na nilang palitan. Bilang Senate President, etong si Alan Peter Cayetano na isa po yung malaking kalokohan. Alam nyo, sa totoo lang, nananawagan ako sa magulang. Kapag may mga interview, yung mga senador ni BBM, please lang, wag niyong papanoorin yung mga anak nyo. Alam nyo kung bakit? Biruin nyo, matututunan. Halimbawa, yung anak nyo, pangarap na maging lawyer, mag-abogado. Diba? So, matututunan niya yung ganitong pagbabali ng batas. So ang pangit ho nun, sobrang pangit, lalong-lalo na sa kabataan na yung maling paniniwala sa batas, yun yung sinasabi nyo sa kanila. Kaya alam naman na natin na kumakalat yung video
'Di ba? Kumakalat katulad yan. Sabi ni Erwin Tulfo na kesyo wag na daw maghiring-hiringan. No? So ibig sabihin parang fake daw yung hearing nila Cayetano. Samantalang binoto ng 13 na senador yon na ayun din naman yung nasa rules at nasa batas natin. Samantalang sila 12 lang. 'Di ba? So sino fake doon? 'Yun yung pinakamalupit doon alam niyo nakakabuisit lang ito lalo na tong Tulfo brothers. Na talagang alam yon sobrang naging basura na. So totoo kaya ako in-upload yung video namin ni Ben Tulfo, mga 5 years na ata yun, tagal na nun. Nakalimutan ko na rin kung saan ko siya nakita. Alam ko, nakita ko siya sa isang mall ata at nagpa-picture ako, naggano ako. So sumaglit ako ng video sa kanya dahil sobrang idol talaga ho yan at aminado po ako doon, hindi ko po tinatanggi. At alam naman din natin na nung hindi pa mga senador, etong mga Tulfo, si Erwin, si Rapi Tulfo, ay alam naman natin na napakaganda naman talaga. Napakaganda ng ginagawa nila. Kaya nga binoto sila ng taong bayan kasi ang bukang bibig nila ay sumbungan ng mga inaapi. Lalo na yung mga ordinaryong Pilipino. Pero nakikita natin ngayon, sobrang pangit na, sobrang iba na yung ginagawa nila. Yung nga, yung Bendalo, di ba? Na usong-uso ngayon. Kaya dahil lang kay Erwin Tulfo. So, talagang naglahat ng mga supporters ay nawala na ng gana dito sa Tulfo Brothers. So, yun mga banateros, no? At sino kaya etong tao na to na tinutukoy na may bagong testigo daw at may bagong pasabog? Hindi kaya sila Cabral na to? Magugulantang siguro buong Pilipinas nun, no? Na halimbawa si Cabral biglang sumulpot. No? At ito pa, tawag dito yung 100 plus, no? 150 na mga politiko na papangalanan. Sino-sino kaya itong mga to? Yan ang malupit dyan. Sino tong 150? So ibig sabihin, hindi lang pala si Marcos, hindi lang pala si BBM, hindi lang si Lisa, hindi lang kapatid ni Lisa, at hindi lang ang Monica Iha nila na si Sandro Marcos ang nakinabang sa pera, kundi sobrang dami palang mga politiko. Talagang, alam nyo, 6 years silang najeta, puta na 6 years din silang kumabig. 'Di ba? 4 years, sabihin na natin, baka hindi na rin matapos ni BBM yung termino niya. dahil baka bumaba na siya. Yun yung pinupunto ko diyan, no. So, eto na nga. Pag-usapan natin 'to, mga barateros, mga kabiyaya. Eto, yung banat ni Senator Erwin Tulfo dito kay Senator Alan Peter Cayetano na may kita nyo diyan sa screen na. Sabi niya rito, hindi otorisado. SP Cayetano nagbigay ng babala sa Brave 18 ukol sa nakatakdang pagdinig ni Erwin Tulfo. Idineklara ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang legal na otoridad ang nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Bukas, Hunyo 8, kanina pala, kahapon pala na naganap to, no? Yung hearing na to. Hunyo 8 na pinatatakbo ng kampo excuse me, ni Senator Erwin Tulfo. Lalo pang nag-init ang bangayan ng liderato sa Senado ngayong araw, June 7, matapos magpadala ng opisyal na liham si Senate President Alan Peter Cayetano para balaan ng grupong Brave 18. Dinirektang sinabi ni Cayetano na ang pagdinig na ikinasa para sa araw ng Lunes ay isang malaking fake news. Pagdating sa otoridad dahil hindi ito aprobado ng kaniyang tanggapan o ng lehitimong pamunuan ng committee. Punto ng kanyang pahayag, hindi dapat humarap sa takot o investigasyon ng mga testigo. Kaya marapat lamang na huwag silang sumipot sa mga pagdinig na hindi naman otorisado ni na Senate Pia Cayetano at Sen Rodante Marcoleta. Totoo naman kasi. 'Di ba? Kahit naman din kasi ako, so totoo nga lang, kahit nga ganun,
Tingnan mo, kahit ganun ang nangyari at alam natin na wala ngang otorisado to, walang permiso ng talagang committee ng Senado, eh tinutuloy pa rin nila. Ang malupit pa dito, sinasabi nila kanina, so pinamumuka talaga sa atin kanina na tayo ay mga tulongges, wala tayong alam. Kasi biruin nyo andoon sa baba ng Senado ang mga 18 Brave Marine kasama yung lawyer nila. Hindi sila pinapaakyat, hindi sila pinapatuloy. Tapos, sasabihin ng mga senador na hindi daw sumipot. Putangin na ba? Bobo ba kami? Bulag ba kami na hindi namin alam na nasa baba ng Senado yung mga testigo? Yung mga inimbitahan nyo, tapos sasabihin nyo hindi pumunta. Bobo, diba? Sobrang nakakagigil lang mga barateros, mga kabiya. Pasensya na kayo sa mga lalabas sa bibig ko. Kasi nga, paano hindi ka manggigigil? Eh, ang tingin nila sa atin, tanga-tanga tayo na pipilitin natin na magbulag-bulagan na, ay oo, wala nga dun. Wala nga yung, hindi nga sumipot yung 18 Brave Marine. Eh, kitang-kita naman sa video. May ebidensya naman na nandun. Ayaw lang patuloyin, di ba? So talagang lihitimo mga banateros na planado na nila to. Planado na iimbitahan namin pero hindi namin hindi namin patutuloyin. Kasi nga ang mangyayari, alam nila na hindi mapipigilan na magsalita itong 18 Brave Marine. Hindi nila to yung angas-angas ni Tulpo, yung pag-angas-angas ng magkapatid na Tulpo, 'di ba? So hindi uubra yan sa 18 Brave Marine. Siguro na-realize nila na mas mapapahamak yung kanilang mga bossing kapag tawag dito, pag hinarap nila talaga. Oh, so eto pa, mga banateros. May kita nyo dyan sa screen at ginagawa to ng ibang senador. Bakit tahimik si Risa? Uy! Sabi ni Sas, sabi ni Sas, kinwestiyon ang pananahimik ng senadora sa pagbasura sa mga kasong ng Marcos ill-gotten wealth. Umani ng malaking atensyon sa social media prangkang tanong ng international relations scholar at political commentator na si Sas Rogando Sasot laban kay Senadora Risa Ontiveros. Tahasang kinwestiyon ni Sasot kung bakit tikom ang bibig ng senadora matapos ibasura ng Sandigang Bayan ang isa sa mga pinakamalaking ill-gotten wealth case laban sa pamilyang Marcos. Ang reaksyon na ito ay kasunod ng pag-dismiss ng korte sa civil case number 0141, isang legal na hakbang na isinampa noong 1991 ng Presidential Commission on Good Government, PCGG. Ibinasura ang kaso matapos ipaalam ng PCGG na wala na silang hihaing karagdagang ebidensya at nabawi na rin naman ng pamahalaan sa nakalipas na mga dekada. Ang karamihan ay mga ari-ariang saklaw nito. O nga no, ito po yung sabi ni Sasurganto. Bakit tahimik si Risa Ontiveros sa dismissal ng Sandigan Bayan sa ill-gotten wealth? Diba since 12 years siya na anti-Marcos? Ani ni Sasot. O nga no, sa tutusin hindi naman na rin ito katakataka. Hindi na ho kami dito nagtataka. Ito na lang, yung mga senador na mga kakasama, sila Ontiveros, magkapatid na Tulpo, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Lito Lapid. So although si Lito Lapid, pero mamaya may sasabihin ako about kay Lito Lapid. Lito Lapid, Soto, Lacson, Gatchalian, at ngayon nandun na nga si Senator Chis Escudero. Pwera kay Senator Chis Escudero kasi nagsalita yan Etong mga senador na to na mga nabanggit natin, never natin narinig na, hoy, ikaw Marcos Jr., ikaw Lisa Araneta Marcos, magsalita kayo dito sa pagnanakaw. O sabihin na natin, hindi na lang nila diretsahin yung mga pangalan. Sabihin na natin na
magsalita lang sila about sa nakawan, ni isang beses wala tayong narinig dyan. Lalong-lalo na sila, etong sahanay ng mga Pinklawan at Dilawan. Etong sila Risa Ontiveros at etong Bam Aquino at Kiko Pangilinan. 'Di ba? Hindi na samantalang simulat sa poll, putang ina. Ano yan? Anti-Marcos yung mga yan. 'Di ba? Pero ngayon, hinahayaan na lang nila. Hindi kaya totoo yung panaginip ko, lalong-lalo na dito sa mga senador ni Marcos Jr. na isa talaga sila sa pinakamalalaking nakulimbat na pera or nanakaw or binigay sa kanila. Panaginip lang to lalong-lalo na dito kay Lito Lapid. Na na panaginipan ko na itong si Lito Lapid ay sandamakmak din pala ang pagnanakaw na ginagawa. Kaya todo tahimik din. At siya ang wala talaga siyang ginagawa sa Senado. Hindi nga natin alam na na 24 pa lang senador. Akala natin 23 lang. Andiyan pala si Lito Lapid, di ba? Pero ayon sa panaginip ko, isa si Lito Lapid sa pinakamaraming katarantaduhan daw na ginawa. Although kahit tahimik siya, hindi natin pwedeng palagpasin yun kasi pera natin yun. Pera ng ordinaryong Pilipino yan. Lahat ng pera na yan. Kahit yung sinasabi ni Soto na kung halimbawa na private citizen siya at binigyan siya, ano daw ang magiging problema? Ulul! Kahit ako na vlogger, tumanggap ako ng pera na galing sa kaban ng bayan, putang ina, pwede akong makulong dyan. May ano ako dyan, may sala ako dyan. Kung hindi man, kung wala man sa batas yun, putang ina, may karma. No? Talagang biruin mo, tatanggap ka ng pera na galing sa pera ng taong bayan. 'Di ba? Yung lalo na sa mga OFW. Dugot pawis ang inilaan ng bawat Pilipino diyan. Lalong-lalo na ng mga hero abroad natin. 'Di ba? Tatlong trabaho, minsan 4 pa nga para lang extra, tawag dito, kaya sobrang taas ng sobrang taas ng mga inaano ng mga OFW na tax dito sa atin. 'Di ba? So biruin mo 'yon, sobrang kaya nga hindi nyo kami masisisi. Shoutout sa inyo kung mapapanood nyo man 'to, yung Gatchalian Black na mga senador di umano ni BBM. Hindi nyo kami masisisi na ba't ganito kami kasama ng loob sa inyo. Kasi ni isang beses hindi kayo nagsalita. Hindi nyo nga lahat nga na nagsalita kay Romualdez, kay Marcos, lahat yun. Sinabi nyo, sinungaling. Kagaya lang sinabi ni Erwin Tulfo sa video niya na sinungaling daw. Sinungaling daw etong etong mga Bree porket dinamay siya, di ba? So ganun kalupit. Kaya hindi na bago sa amin na na tawag dito na ganyan, no, na parang kaya hindi kayo parang hindi na kami magugulat kung hindi kayo magsalita dahil ganyan naman kayo simulat sa pool na pumutok tong nakawan na to 'di ba? So eto pa, speaking of Erwin Tulfo, mukhang natakot Hindi po ito dapat naasal, Sen Erwin Tulfo. Humingi ng paumanhin sa mga banta laban kay SP Cayetano at iba pang senador. Wow. Ibig sabihin idol ka na namin yan kasi nangingi ka ng sorry. Ulul! Maligas ka. Opisyal na humingi ng kapatawaran si Senador Erwin Tulfo sa kanyang mga kapwa mambabatas at politiko kaugnay ng kanyang mga naunang marahas na pahayag. Inamin ni Senador na hindi angkop sa isang halal na opisyal ang kanyang mga binitawang salita ukol sa pag-aaresto at pagkukwelyo sa mga kapwa senador na magdaraos ng hiwalay na pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Matatandaan umani ng matinding kritisismo si Tulfo nitong mga nakaraang araw matapos magbanta na personal niyang bibitbitin at papalayasin sa plenaryo sina Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang mambabatas tahasang kinwestiyon ni SP Cayetano ang naturang asal niya hindi man lang nagawa ng sinumang mataas na opisyal kahit noon panahon
ng martial law. Hindi, sige. Alam mo, Senator, ako, gusto kong gawin ni Tulfo yan. Hindi dahil galit ako kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi ho ganun ha. Hindi porket galit ako, alam nyo naman kung gaano ko suportahan yung mga yan. Pero, gustong-gusto kong gawin ni Erwin Tulfo yan. Huwag ka na humingin ng pasensya, nasabi mo na yun eh. Diba? Hindi ugali ng senador yan yung pabago-bago ng salita. Gawin mo. Gawin mo. Diba? Para malaman mo ang hinahanap mo, Senator Erwin Tulfo. Alam mo, Senator Erwin Tulfo, hindi ka na vlogger. Hindi ka na journalist. Senador ka na. Yung pagiging siga-sigaan nyo noon dahil mapera kayo. Mapera. Di sa totoo lang naman eh. Putana, binugbog nga kapatid nyo. Wala kayong nagawa eh. Diba? Sino nang bugbog? Sikat. Kung halimbawang ordinaryong vlogger lang yun, ordinaryong Pilipino nang bugbog sa kapatid nyo, baka nakakulong yun hanggang ngayon. Diba? Baka pinatumba nyo pa yun. Baka nga pinalagan nyo yun. Alam naman namin na may mga kaduwagan din kayo. Diba? Pero ngayon, gawin mo yan. Sinabi mo na eh. Para ikaw mismo ang magbuhay sa galit ng bawat Pilipino. Gawin mo yan. Ipakita mo sa amin kung gaano katapang ang Tulfo. At diyan natin malalaman kung hanggang saan ang tapang mo. Kapag yung mga supporters ni Senator Rodante Marcoleta at supporters ni Alan Peter Cayetano ay bumuwelta sa'yo. Kaya gawin mo yan. Huwag ka na magpahinto-hinto. Oo. Hindi na uso ngayon yan, ha? Hindi na uso yan. Hindi na uso. Samantalang dito na nga tayo. Etong 100 na politiko. Basahin nun natin. Makita nyo dyan sa screen. Damay-damay na lahat. Curly Discaya, nagbanta na magpapangalan ng mahigit 150 pang politiko ukol sa flood control anomaly. Wow! Isang matinding babala ang binitawan ng kontraktor na si Curly Discaya matapos nitong ihayag na marami pa siyang ibubunyag na anomalya sa mga flood control projects at sa iba pang transaksyon sa gobyerno. Ayon kay Discaya, pakiramdam niya ay ginamit lamang siya ng mga nasa kapangyarihan at kalaunan ay pinabayaan matapos magsalita. Mga politikong manggagamit, ginamit at pinabayaan nila ako. Ipinakulong ako sa Senado para excuse me, mabusalan ang bibig ko. Ngayon wala na ako sa Senado. Marami pa akong papangalanan. Politiko, damay-damay na lahat. Ani ni Curly Discaya. Ay ba? Malupit to ha. Oo, iba to, mga banateros, mga kabiyaya. Alam mo, sa totoo lang, may nalaman din kami dito kay Curly Discaya kasi nung sa Senado, hindi niya binabanggit, di ba? Or nilaglag niya na doon si Romualdez. Pagdating ng Congress, isinalba niya naman si Romualdez. Sa akala kasi ni Discaya, nitong mag-asawang Discaya, ay pag nanahimik sila or pag hindi sila nagsalita, ay aabsueltuhan sila. Hindi sila ikukulong. Kaso sila yung ginawang pain sa salita ni Marcos na marami tayong tawag dito, marami tayong papakulong. Diba? So isa sila dun. Ngayon, tama yung sinabi namin dati na ginagamit ka lang talaga. At totoo naman talaga na ginagamit ka lang. Although hindi ko sinasabi na hindi ka makulong kasi isa ka sa nakinabang sa pera ng taong bayan. Pero dahil ganyan na yung ginagawa sa'yo, ilaglag mo na lahat. Tama yung desisyon mo. Yan na ata ang pinakamaganda mong gagawin sa buong buhay mo. Kung hanggang ganyan ka lang, mananahimik ka lang at hindi mo sinasabi yung mga politikong nakinabang din sa'yo, nakinabang sa mali-malitang pera, wala, kawawa ka dyan. Gagamitin ka nila ng paulit-ulit. Kaya kung ako sa'yo, ibunyag mo na lahat yan. Ibunyag mo na. Wag na tayo magpaligoy-ligoy, no? At dapat mo na talagang gawin yan. Samantala mga banateros, ito yung sinasabi ko sa inyo na bagong testigo at bagong pasabog. Sino-sino kaya ito? Hindi kaya ito yung magtsuhin bang Bersamin yun?
Kasi nawala na rin sa issue yun no? Yung text messages daw ni BBM doon sa Batang Bersamin. At yung mga files na hawak din ni Bersamin. Ba? Oo, ay hindi kaya si Saldico magsasalita na? Hindi kaya biglang may patay na mabubuhay para ituro kung sino talaga ang iba-iba pang mga sangkot dito sa flood control scam na to. So ito po, para lubos nyong maunawaan, ito po at panoorin natin. Sino yung 14? Bago ba yun or another witnesses? Bago, isasubmit ko nga, yun yung isang purpose ko, na mag-submit po sa inyo ng listahan ng additional na 14. Nakasamahan din nila. Dating Marines, lahat. Para dumalo sa susunod na pagdinig ng committee nila. So, 18 po ngayon, meron kaming 14 na isusunod. Ipapaimbita namin sa Senado. And then kung hindi pa kontento ang ating mga napangalanan na totoo talaga, meron pa hong 7. So yung 40 na yan, nag-deliver din, sir? Kasama sila sa tinatawag na basurero. Sir, parehong tulpo LED at Cayetano LED na Blue Ribbon, pupunta rin sila. Pareho po, Cayetano LED at tulpo LED. Ayaw pong makialam sa pupunta po kami. Pero bakit daw hindi kayo sumagot dun sa unang invitation ko ng Blue Ribbon Committee? Sabi po kasi kanina ng Secretariat walang reply from your group. Hindi po totoo yun. I think they're putting blame when there should be none. Sa sulat nga nila, wala silang sinabing mag-reply kami So as far as you're concerned, talagang dadalo kayo? Wala kayong plano? Kaya nga po, eto, ako nga, meron sana akong commitment sa Cebu ngayon. Pinakancel ko. Meron din sana akong hearing bukas. Pinakancel ko lahat yon. Yung mga umuwi na sa probinsya, halimbawa si Galapon, nasa Nueva Vizcaya na. Pinabalik ko ulit sila dito. Yung may kapatid na namatay, no? Iniwan niya yung lamay ng kanyang kapatid niya para lang makadalo ngayon. So wala pong question sa amin na dadalo kami sa kahit sa anumang imbitasyon. Senator, ulitin lang namin, you're opening your doors for Attorney Baligon and the rest of the Marines. Bakit po ninyo binubuksan ang inyong opisina sa kanila? Siyempre, dahil meron naman kaming, yung aming committee naman, na pinangungunahan ni Madam Senator Pia Cayetano at ni Senator Marcoleta, siyempre sila ang aming mga guest naman doon. At bilang ako naman present dito, nagtatrabaho ko sa opisina ko, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanila na nandito sila at gusto nila pumunta sa opisina ko, siyempre, kailangan ko silang salubungin at istimahin. Clarify lang natin, hindi nyo ho sila pipigilang umattend sa hearing today. Ay, bawal ho sa atin yan. Demokrasya po tayo. Kung ano ang gustong gawin ng kahit na sinong Pilipino, basta yan ho ay naaayon sa batas, huwag po natin pigilin. Sir, isa na lang, pasagutin ko lang kayo sinasabing bogus at live selling yung hearing last week. Your comment on that? Because that Opinion po nila yan at ginagalang po natin yan. Demokrasya po tayo at yun din naman po din ang posisyon naman din ng aming Senate President Alan Cayetano na yung amin, yun ang tunay. Opo. Pero ganyan po talaga. Ang mainam po, pakinggan na lang natin kung sino yung mga common na tao, mga tao na wala naman sa posisyon, mga tao po na nagmamalasakit. Sila po, pakinggan natin. Lahat ng Pilipino may boses. Yan po ang pakinggan natin. Hindi kayo na-offend? Ay, hindi po. Hindi po ako mahaba na po ang PC ko sa bundong ito. Opo, yung mga ganyan po, hindi po ako na-offend. Huwag lang ako agawan ng asawa, iba yun. Sir, whenever si Senator Cayetano nandito sila. hearing ngayon, kasamahan niyo sila. Ay, kung kailangan po, kung pagka sinabi po ni attorney at ng aking mga bayani, sasamahan ko po Bakit sila. po kayo mismo ang sumundo pala, sir? Kasi di ba pwedeng sila na lang umakyat? What happened here? Inaantay ko po sila sa taas. Medyo natagalan na ako kasi kanina pa kami nag-usap. Kaya
kaya bumaba na ako. Yung pala, dadaan pa pala dito. Akala ko naman, inaantay sila ng Blue Ribbon, kaya dapat sana mabilis na sila. Sabi nila, inaantay nila eh. Nanonood ako sa TV. Sabi nila, inaantay sila. Akala ko naman may pagmamadali. Wala palang So pagmamadali. yung presence nila ay as your guests o as resource person sa hearing? Siguro Parehas. makakasagot po niyan si attorney kasi hindi ko naman sila inimbita. Hindi pinipinasa? Wala pong ganung pag-uusap. Ako po nandyan, nag-oopisina. Pero kailan kayo nasabihang darating sila, sir? Kanina po. How about sila sa Cayetano po? Alam po nila na darating po sila. Alam ko kasi hindi. Alam ko hindi eh. Kasi sir, naalala ko merong Sorry wala ako talagang knowledge sa hearing na to. Wala. May letter po kasi si Senator Alan sa kanila na yung legitimate po ay yung nangyari noong June 4. So, hindi ito. Siyempre yan, dapat sila ang makasagot. Hindi ako. Salamat. Thank you, sir. Sir, hindi pa tapos. May clearance na yung Yung may clearance mo at hindi sila nga. Sabi nito yung may mga gusto sila to clarify. So sabi, after which, ready naman daw sila. Sila pumunta sa mismo pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Magandang umaga sa inyo. Ako po si May Andos Baños ng Senate Correspondent for News 5. Nasa ground floor po tayo ng Senado kung saan nangyayari itong sitwasyon. Ito yung current situation dito sa Senator Robin Padilla kasama si Attorney Balicos and the rest nung 18 nagpakilalang bagman ng Zaldico na siya dapat kabilang sa mga guests sa hearing ng Blue Ribbon ngayon kaugnay sa flood control scandal. At sa ngayon, ang gustong mangyari nila Attorney Baligod ay umakyat muna sa opisina ni Senator Robin Padilla para doon mag-press conference. At sabi, open naman dyan Senator Robin. Nandito pa kami sa first floor dahil hihintay pa yung clearance ng lahat ng 18 witnesses o resource persons na yan paano sila pakitin doon sa opisina ni Senator Robin Padilla. Natanong din natin si Senator Robin kanina sa kanyang komento doon sa sinasabing bogus yung hearing last week, kung saan matindi itong 18 nagpakilalang bagman nga ni Zaldico. At para sa kanya, ay kanya-kanya lang naman yun. Akala ko umakyat na. Sa kanya, sa kanya, ay tama lang yung ginawa nila. And Kahit invited? behind it. Kahit nasa guest list? Sa Senator. Kailangan dumaan sa BMS? yan, mga kapatid sa Kahit guest, hindi ba kahit nasa guest list center? Constitution dito sa ground floor, Senator Robin Padilla, Attorney Baligod, at yung 18 nagkakaya ng bagman. So lahat nag-ano BMS? Yes, dapat i-imbita sa pakinig ng ngayon kaugnay sa flood control scandal. Pero ang gusto nga mangyari mo ng kampo nila Attorney Baligod ay mag-press ko sa loob ng opisina ni Senator Robin Padilla. Alam mo ba dito? Alam mo ba dito? Ay, sige po, ma'am. Excuse me po, makikiraan lang po. Kay Jason. Kay Jason. Kuya, yung
Senator, pwede pong harap naman po kayo. Tama na rin po kayo. Tama ka daw ngayon. Ikaw kasi. Yan. Ano ka to? Kasin eh. Simulay. Okay. Yung gold, Yan po ah. Tayo po. Mag-video na po ako. Salamat po. Sir, dito rin po. Eh, tatay kita po naging sitwasyon dito sa Senado. Attorney, lahat po ba ng meeting makaka-attend? A-attend po lahat ng meeting. Ngayon din po umaga. In fact, kung gusto nila sana, Mapapagino sasama ko pa yung 19 eh. Sa loob ng Senado, sa floor kung saan mas ayoko munang mag-speculate. Hindi ko alam kung ano yung malaking pasabog o hindi. Basta we will just fulfill our civic duty. But national leaders, nationally elected. Oo. Maabot ang Malacanang, sir? Ang kuwan, Pasabog nila? ayokong, pardon me, no? Ayoko munang mag-speculate. Na-late kami, no? Ang unang rason ay hinintay namin yung 5 na nanggaling sa probinsya na nakilamay doon sa namatay na kapatid ni Sergeant Manalansa. Second, sabi ko, na-delay kami sa gate ninyo and then na-delay pa kami lalo sa QR code na hinihingi. Then pangatlo, kako, kung iimbitahan nyo kami ulit, darating kami. And number 4, sabi ko, kung hindi kayo naniniwala sa 18 na dating sundalo, ay ibibigay ko, no? Yung 14 na pangalan ng iba pang mga dating sundalo na empleyado din ni Saldico, na mga basurero din, no? Yung nag-deliver din ng Hindi po sundalo yung 14. Then, Sundalo. dating lahat solid na dating Marines, no? Para pakinggan nyo rin yung kwento nila kung gusto ninyo. Ano pong sabi ni Senator Soto? I-inform daw niya yung mga kasamahan niya. Napag-usapan po yung na-mention si Senator Soto kasi nag-threaten po siya na magsasampa ng kaso. Sabi ko naman, welcome, normal yan, no? Nung lumabas itong mga dating sundalo, ay sinabihan ko na sila na sigurado yung mga napangalanan ay magsasampa ng mga kaso. So, ready naman sila. Anong sabi ni Senator Soto tungkol doon? Anong sabi niya sa inyo about that? Pwede niyo i-disclose or... Actually, nabanggit ko sa kanya, pagka mag-file ka ng libel sa amin, okay lang. Basta walang personalan, sabi ko. Okay lang. Ano sabi mo ni Senator Soto? Tawa lang siya. Hindi mo siya galit? How was the conversation po? Well, I've known Senator Soto for so long. He is a friend. We are neighbors. Mabigat din sa loob ko na masama siya rito. At sabi ko nga, alam mo, tuwing Pasko, binibigyan mo nga ako ng niluto ni Ma'am Helen, kako. At ako naman ay nagpapadala sa iyo ng tapa ng usa. Galing pa sa Nueva Vizcaya dahil paborito nilang pang-breakfast yun, no? So ganun, very close ako kay Senator Soto. At palagay ko, natanggap niya yung katotohanan na ako at saka yung mga sundalo ay sinusubukan lang naming gampanan ang aming civic duty. No? Katulad din niya, nagseserbisyo sa sabayan, may kanya-kanyang pananaw kung paano magserbisyo. No? At sabi ko nga, marami pa dyan sa mga napangalanan ang kaibigan din natin. In fact, si Speaker Romualdez, no? Si Speaker Romualdez ay ninong namin sa kasal. At meron kaming social relationship at malayong kamag-anak pa ng aking asawa. No? Pero yung mga bagay na yan ay personal, iba naman yung bagay na patungkol sa ating bayan. Sir, how about the Senator? May pag-uusap pa ba ang mangyayari today? Hindi pa kami nag-usap eh.
Hindi ko alam kung tatanggapin niya ako. May pupuntahan pa po ba kayo? Pupuntahan niyo po Oo, sa opisina? itatry ko na puntahan din siya. Ngayon po. Today. Thank you, sir. Okay, salamat po. Sundan Pero namin sinabi kayo. na ba kung kailan yung next na pagbigay sa inyo? May schedule na ba? Wala pa kasi ang problema ngayon, naka-adjourn na sila sine DAs. And they will resume on the morning of July 27 for the next Congress. Pero I mean yung sa hearing, wala pa daw next na patawag. I think magpapatawag si Senator Marcoleta for Thursday yan. This Thursday, Pupunta sir? kayo? Parang ganun. Pupunta kayo? Yes, of course. Kasama niyo na ba yung 14 plus 8? Kung mapadalahan sila ng sarpina, I'm sure. Pero parang alanganin. Kasi kung Monday ngayon, Tuesday sila magpadala, Kasi 3-day notice. kulang, no? So, maaari kong i-request na next week naman. Sir, May kasama bago yung kayong 14 kasama? plus 8, meron bang possibility na may... 14 plus 7. 14 plus 7, may possibility ba na may bagong mapangalan na lumutang? Maaari po, no? At pag masarpinahan sila, darating sila. Anong mga significance yung mga sasabihin itong bagong grupo? Sila na lang po ang magsabi. Pero attorney, preview lang, may malaking pangalan po. Yes po. I do not want to speculate. No? Hintayin na lang po natin. Pero may Pero ano sir, pasabog, new sir. bagong Pasabog pangalan, bagong pangalan o i-reinforce po yung sinabi ng una 8? Both. yan. May bagong pangalan. May bagong pangalan, sir. Ilang personalities? Saka na lang. No? Sorry na. So, gagawa kami ng affidavit bawat isa. Ito nga, hindi ko na nga Nung na... 18, sir? O nung 14? Nung 18? Lahat. Yun ang ginagawa ko ngayon. So, isa na sila. namamaos na ako dahil sa puyat. No? So, itatry namin gampanan yung mga lahat ng hinihingi ng Blue Ribbon Committee at saka ng Office of the Ombudsman. So ulit, possible nung marap sa Thursday po, yung 14 and 7? Depende kung masapinahan sila. Or 14 lang? 14 muna. 14. Nabigyan nyo na po kay Senator Padilla or kanino po nyo binigay yung pangalan? Ganito, gagawa ako ng sulat. Ipapadala ko kaagad kina Senator Pia Cayetano. Hindi kila Sen. Erwin, sir. If you mahirap, no? Mahirap. Pero kung if you ask for my legal opinion, I'm talking as a lawyer, what I can say is the basis of the June 3 meeting of the senators is not valid. You read, ito kasi yung sinasite nilang Abelino versus Cuenco, no? Pag titingnan nyo yun, dinismiss nga ng Supreme Court yung petition. Bakit? Ang sabi ng Supreme Court, wala kaming jurisdiction. Para kang kwan po, para kang isang tao nag-solemnize ng isang marriage, you perform all the rituals of the marriage, pero invalid pa rin kasi wala kang authority to solemnize marriage. Parang ganon. Supreme Court, sabi niya, walang jurisdiction. Ang sa aming mga abogado, pag sinabi ng Supreme Court, walang jurisdiction, kahit ano pang sabihin ng mga miyembro ng Supreme Court na yan, kahit ano pa yung sinulat, ay walang kwenta. Attorney, Obiter dicta. Attorney, pa-clarify lang po, yung 14, ibo-volunteer ninyo na mag-appear on Thursday. Hindi pag masapinahan. Pero ready naman sila, attorney, na humarap. Yes. Sabi nga, naghihintay sila ng sapina. Okay. Isasabit niyo yung pangalan para isabina ng committee. Okay. Attorney, malaki ba pasabog nila talaga? Tingin mo. Like, Ayoko munang mag-speculate. Hindi ko alam kung ano yung malaking pasabog o hindi. Basta we will just fulfill our civic duty. not national leaders, parang National nationally leaders, elected. abot ang Nationally Malacanang. elected. Oo. Paabot ang Malacanang, sir? Ang kwan, Pasabog nila? ayokong, pardon me, no? Ayoko munang mag-speculate. Attorney, last na lang. Yung pagpunta nyo dito kay Senator Soto, kayo po ba nag-initiate o si Senator Robin? Bakit po kayo nagpunta ngayon dito? Ako, ang nag-initiate. Dahil po. Siyempre, member siya ng so-called other block. So, gusto kong ibigay sa kanya ang mensahe ko sa mga kasamahan niya, sa grupo niya, that too, sabi ko, it is time for the members of the Senate to follow its own rules
Second, it's time for the members of the Senate, as leaders of the nation, to observe statesmanship at saka yung delikadesa. Yun lamang po. Hiniling niyo rin ba kay Senator Soto na mag-inhibit din si Senator Erwin, nabanggit niyo ba? Sinabi ko sa kanya yung fear namin na kung si Mr. Erwin Tulfo ang mag-preside, he has the power to cite us in contempt. And it is his discretion to decide who is telling the truth and who is telling a lie. Eh syempre, hindi naman niya sasabihin na nagsasabi kami ng totoo. Ang sasabihin lang niya, nagsisinungaling kami. Eh ano ang kasunod po niyan? Eh di kulong po kami. Pero kung pinapag-inhibit niya si Senator Erwin Tulfo, ganun din si Senator Soto. Hindi ko naman sinabing mag-inhibit siya. Ang problema lang yung Concerned lang kayo, claiming concerned. to be the chair, no? Opo. Because sabi doon, the chair of the committee, when concurred by at least one member, is enough to cite us in contempt. Eh, Pasay City Jail po ang kwan namin. Eh, ang alam ko doon, mahirap maligo. Mahirap matulog. Thank you po. Thank you. Grabe, matindi yun. Sino kaya yun, no? Kayo kaya mga banateros, may hula ba kayo kung sino tong mga testigo na to? Oo. Hindi sa totoo lang ha, ito lang ha. Marami po talagang nakakaalam. Maraming mga pwedeng or gustong magtestigo. Natatakot lang. Natatakot kasi dalawa ang pagbabanta sa kanila. Ipapapatay sila o makukulong sila. Ganyan ang pananakot na ginagawa sa kanila. Kagaya lang ng mga senador, kagaya nung sinabi dati ni Senator Jingo Estrada na talagang tinatakot sila. Inooperan sila na mananahimik ka, lilipat ka sa minority, or makakasuhan ka. Diba? So, ganyan din po doon sa iba. Eto nga may ano nga ako sa inyo, may blind item. Wow, chismis yan. Eto, may dalawang kilalang personalidad na hindi makapagsalita or hindi makatayo bilang testigo dahil ipapapatay ang buong pamilya niya. Ay, grabe. Totoo po yan. May dalawang testigo na nag-aantay lang ng tamang panahon na bigla silang lalabas kasi nga natatakot sila na baka ubusin or idama yung kanilang pamilya. Ang masama pa ho dito, hawak ng mga mastermind sa issue ng nakawan ngayon yung kanilang pamilya. Ganun ho kalupit. No, hawak ng pamilya, hawak ng mga mastermind yung pamilya nitong dalawang personalidad na tinutukoy ko. So siguro isipin nyo na lang dyan kung sino yung dalawang personalidad na hindi na natin nakikita ngayon. Ni kaperanggot na salita hindi natin na naririnig. Diba maraming epal ngayon pero itong dalawang to wala na tayong balita kung nasan sila. Ngayon, marami silang alam. Marami silang video record, marami silang katibayan, marami silang ebidensya na pwedeng ilabas. No, isa sila sa magpapatibay dito sa kwentong to, sa issue na to. Pero hindi sila makalabas-labas kasi natatakot silang mamatay or idamay yung kanilang mga pamilya. Kaya nag-aabang lang po ito. No, nag-aabang lang po ito ng tamang panahon tsaka po sila lalabas. Pero kahit naman di sino, kapag usapang pamilya na ay medyo ano ka na doon ka bababa doon ka mahihirapan, doon ka matatakot kadalasan pag pamilya na. Wala Sobrang demonyo nitong mga tao na to, grabe. Sa totoo lang, yan po ay binulong sa amin ng dating gobernador na nagsisimula sa letter C ang kanyang pangalan at nagtatapos ang kanyang apelido sa letter N. Sino kaya yan? Sino kaya yan, no? Sino kaya yan? So yan nga lang mga banateros, mga kabiyaya. Yung nga, no? Grabe, no? Katulad na lang dyan, di ba? Sila Gutesa, etong 19 ex-Marie, malamang meron din sila nababalitaan na ganyan na papapatay sila at talagang pwedeng mangyari din naman talaga. Lalo kapag sinagasaan mo, etong mga politiko, mga congressman, senador, pwede talaga nilang gawin sa iyan.
Una-una, mapera sila, makapangyarihan, malakas magdrama sa camera, di ba? Ulugi talaga tayo. Kaya sa oras na itong, katulad nitong sinabi, nitong may panibagong testigo daw, may 14 na panibagong testigo, may 2 panibagong testigo, noong nakaraan 3 testigo daw ay lalabas at may daladalang may mga bitbit na sandamakmak na ebidensya. So sana suportahan natin. Wag ho tayo magsawa na suportahan natin itong mga tao na to kasi sobrang, alam nyo, delikado po talaga. Kaya kahit din po kami mga banateros, mga kabiyaya, etong ginagawa namin na pang bakbak or pang banat sa mga kurap sa gobyerno, delikado rin po talaga buhay namin dito. Una-una, tad na ng kaso. So sana nga, ako, awa ng Diyos, awa ni Ama, wala po akong kaso. Yung mga kasamahan ko lang. Yung mga sikat naman yung mga yun eh. Hindi naman tayo sikat eh. Diba? So, katulad yan, ni Banat Bay, alam nyo naman ng nanonood kay Banat Bay, talagang million views yan. So, maraming Pilipino ang naliliwanagan sa mga komento ni Banat Bay sa mundo ng politics world dito sa Pilipinas, di ba? So, kaya nasasaktan yung iba. Kaya kami, delikado rin talaga sa totoo lang. Kaya minsan, ingat-ingat din kami at usapang pagbaliktad, mas nauna pa ata kaming maopera noon. Diba dati si Banat ba inopera ng 20 million para lang bumaliktad. Banatan si BP Sara araw-araw. Diba? So ako din nagdati inoperan din ako 175k, naging 150, pero hindi pa rin ako bumigay. Meron pa nga dati nagpatawag sa MOA, sa Hard Rock Cafe. para lang sumuporta kami or ako kay basta yun na yun. Para lang bumaliktad ako. Oo. Inututo pa nga ako dati nun na sayang daw talent ko, sayang daw yung komento ko. Tapos, dapat daw pakinabangan ko para mas kumita. Sabi ko, isip-isip ko naman kahit konti lang kinikita ko dito sa YouTube, may pangtawid ako sa pamilya ko, may pangbaon mga kapatid ko, may pangbigay ako sa magulang ko, okay na yun. Hindi naman tayo dapat maghangad ng napakalaking pera eh. Diba? Kung talagang masipag ka, masagundo, ang mas maganda mo talaga sigurong gawin, magsipag ka na lang na mag-upload dito sa video at makukuha mo rin, sa YouTube at makukuha mo rin naman din lahat siguro na yung mga gusto mong bilhin. So, hindi nila kami nadala noon sa mga bayad-bayad at pagbaliktad na yan. So, yung mga banateros, sa tingin nyo, sino kayang mga testigo? Ito ba, kasi dati, diba, kung matatandaan ho natin, sinabi na 18 Marines na nasa 100 plus sila na mga ex-marine na may alam dito sa nakawan sa flood control. Hindi kaya sila yon? At sino tong sinasabi kong 2 testigo na ipapapatay ang pamilya nila kapag sila ay nagsalita? At yun, yung sinasabi ng 18 Brave Marine na may bagong testigo at may panibagong pasabog. So ano pong may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin. At syempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video. At pakidamay na rin po ang aking Facebook page na JG Banateros. Ang isa ko pang channel na JG Banateros din ng pangalan sa YouTube. At ang aking TikTok account na Jay Guevara. Siyempre, itong YouTube natin, yung main channel natin na Jay Guevara TV, paki-support din po, paki-share ang mga video at sa lahat ng Banateros Brothers at sa mga video ng SMNI para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. Lalo-lalo na ang ating Hero Abroad at mega love shoutout sa lahat ng Hero Abroad na patuloy na sumusuporta sa pamilyang Duterte, kay Pastor at sa aming Banateros Brothers. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros